ilalim ng dagat. So, kapag dumaan kami dito, sometimes, ano siya, masakit sa tenga kasi nga, ano siya, ito ay po nasa gitna, pero parang hindi naman nasa gitna, kasi nasa ilalim lang siya ng dagat. Tsaka, parang, siya yung, pangalawa ata sa pinakamahabang tunnel dito. At isa sa may mga bayan na tunnel. Actually, ngayon, 4 na tunnel na ang may bayan. Kasi, ginawa sila sa ilalim ng dagat. So, ito, hindi ka makakapunta ng airport kung hindi ka dadaan dito. Talagang ito lang yung daan papuntang airport or magsisailing ka. Sabi nila, before daw na wala pa ang tunnel, merong ferry na nagsisail galing sa ngayon, Wagar, papuntang Torsion. Pero ngayon, mas madali na yung transportation kasi nga, meron ng tunnel. Minsan naiisip ko, paano kaya nila nabibuild yung tunnel under the sea? Tapos, minsan may kaibigan ako tinanong kasi nga, curious talaga ako paano. Kasi kapag naghukay ka sa ilalim ng dagat, paano mo mahuhukay yung ilalim ng dagat kasi may tubig? So, they said, gumagamit sila ng vacuum. So, hindi ko alam how that vacuum look alike, pero hindi ko ma-picturean sa isip ko kung paano nila ginagawa. Hanggang ngayon, curious pa din ako. Parang yung isang tunnel galing Torsion, papunta naman sa Runawi, ganun din siya, sa ilalim din ng dagat, tunnel. So, minsan, mapapaisip ka, parang nakakatakot kasi paano kung biglang mabutas yung roof ng tunnel or oh my God. Tapos, lalo na pag malakas ang ulan or yung hampas ng mga waves. Tapos minsan, makikita mo yung tunnel na mamasa-masa sa loob. Tapos, pag nakita ko na yan, naiisip ko, oh my God, yung tubig, papasok na sa loob. Pero, wala namang pangyayari na gano'n. Parang, if makita nila na may nag-leak na water, sinasarado kagad nila yung tunnel. Tapos, inaayos agad nila. Kaya sometimes, sarado yung tunnel. So, yan yung first tunnel. Kasi tama kayo, 3 tunnel yung dinadaanan namin bago ako makarating sa trabaho ko. So, parang nagdadrive ako everyday from Quezon to Manila. One way, tapos pabalik ulit from Manila to go Quezon. So, yun yung din drive ko araw-araw, ganun kahaba. Ang kaibahan lang, wala ditong traffic. So, yung haba, yung distansya nung dinadrive ko, hindi siya ganun kapagod katulad ng kapag nagbabiyahe ka galing Manila to my place sa Pilipinas. So, ito yung pangalawang tunnel. Mas matanda na itong tunnel na to kaysa sa tunnel na yun kasi binil to noong 1977. So, bali 46 years old na siya. Medyo maikli lang siya ng tunnel. Nasa ilalim naman siya ng mountain. So, merong daan doon sa tabi
yung nasa left daw natin na lake na makita nyo na nag-pass by tayo. Nagpo-frozen yun. Pwede ka doon mag-skating kapag frozen kapag winter na winter. So, alam ko na madaming beses na kayong nakadaan dito through my videos. Pero, parang maganda ngayon. Nagagandahan ako dun sa ng video. Ngayon parang nalaman ng landscape. So, thank you, Marilisa. So, ito naman, F4 naman yan. Dalawa lang dito ang gasoline station, F4, tapos Mag. So, sila lang dalawa ang naglalaban, magkakompetensya. So, ganito kalawak, wala kang makikita na puno. Pero sa Hound, merong sorry. Merong lugar na mapuno. Ang tawag doon ay Pantasya. So, yeah, Boro Island ang lugar na bibihira ang puno. So, nakita nyo yun, ship, yung black na yun. Kailangan ko siya laging iwasan. Kasi, kapag nabangga mo siya, kailangan ko siyang bayaran ng 5,000 kroner. 5,000 kroner ay 35,000 nata or 45,000 pesos. Hindi siya babayaran ng insurance. Kaya ang tao ang umiiwas sa mga ship. Sabi nga nila, ang mga ship, yung mga tupa dito ang hari ng kalsada. Kasi pag gabi, halimbawa mga alauna na kasi normally umuwi kami ng ganyan. Umuwi kami para doon sa iba naman namin trabaho kasi may trabaho pa kami dito sa atin. Inuuna ko lang yung Hound kasi nga masyadong malayo. So at least kung nagtatrabaho ako doon sa lugar namin na gabi-gabi na, at least malapit na kami doon sa bahay. Iiwasan ko kasi yung yung snow, yung storm, ganyan. Kasi nga ang weather dito yung unpredictable. Maganda ngayon, tapos bukas hindi, mamaya hindi na. So, mga alauna, ganyan, alas 2, yung mga, lalo na pag winter, yung mga ship, siya naglalabasan sa kalsada, lalo na kapag frozen ang daan. Kasi, meron dito kapag frozen ang daan, may truck dito na nag-uuli, naglalagay ng salt sa daan, asin. Naglalagay ng asin sa daan para matunaw yung yellow. It's not yellow. Yellow. Tingnan mo dito nung iba. Iba yung pipes niya. Pagkatapos, ang favorite ng mga tupa, ang asin. So, lagi sila nasa kalsada kumakain ng So, napaka delikado ng tupa sa daan. Pero, wala kang magagawa kasi sila nga yung hari ng daan. So, kapag nandun sila, kailangan mo tumigil or pag naman bumusina ka, tumatakbo naman sila. So, ito yung last tunnel bago ako makapunta sa work. Binili
walang kaulan-ulan, tapos konting snow, pero dito snow at saka umuulan. Ganito yung weather dito. Pwede din na nag-i-snow, pero ang init, kaya tingnan nyo yung mga bundok. Yung tuktok ay ano, ang lalo doon sa Biwa, doon sa may lugar namin. Yung pinakang bumbunan ng bundok, wala siyang yelo. Parang yung ano na lang, yung kalahati meron. Kasi nga, sobrang init. It's not actually mainit na mainit, pero mainit na. Tapos dito sa right side, may falls. Nakita niyo yung falls. Pag malakas ang ulan, ang ganda ng falls na yan, para silang ano, lima na madadaanan. Napakaganda. Baka ano, pero pag summer kasi, halos walang tubig ang mga falls. So, past 7, pero tingnan nyo naman guys, ang ang tawag yun? Hindi pa siya gabi, ang kapaligiran. Isa lang ang ibig sabihin nun, malapit na mag-summer. So, i-welcome na natin ang summer. Ang 10 degrees summer. Puruin nyo, pagkakwento nyo sa akin kanina, 40 to 45 degrees sa Pilipinas. Ang tapos dito, 10 degrees. So, yung summer namin, winter nyo pa din. So, nag-uusap kami kanina kasi nga, parang ayaw ko munang umuwi. Gawa ng, di ba nabanggit nyo na magla-lockdown? Eh, kapag na-lockdown ako sa Pilipinas, ay nako, yari ang kabukayan. Hindi pwede. So, iniisip ko, baka si Kuya, si Lizzie na lang, at saka si Ine siya ang uuwi. Kasi, yan, sila lang naman. Alam ko eh. Guys ha, sekreto, i-upload ko to ay pag nandun na sila sa Pilipinas, para hindi nila malaman kasi hindi ko alam kung paano ikakat yan, kung pwedeng ikat. Just blur it out. Pwede ba yun? Paano? Kasi ginaganon yun ganun yan, hindi tama. Ganun na pwede. So, ito yung puro dagat. Parang doon kaya ang daanan sa gitna. Sa gitna niyan yung kanin. Ito? Doon. Yeah guys, dyan sa gitna ng dagat yan sa further, nandiyan yung tunnel na isa. So, hindi mo sila makikita kasi nga under the sea. Under the sea. Baka makita nila doon si Ariel kapag yung tunnel ay ano. Ilalagyan ba guys si Ariel? Ikaw eh. Alam mo? Sino? Ariel. Perfect. Yeah. So guys, malapit na kami sa aking first work
ay 7. Before ay 8. Kasi 3 sa amin. Tapos dito ay 4. So nakikita nyo naman, puro dagat, puro dagat. Pero napakaganda yan kapag sunset or sunrise. Dati nung kapag inihatid ko si Mami dito, nung hindi pa siya nakakapag-drive, nung bago pa lang siya dito, ay naku, grabe. Nakakamangha ang sunrise. Kasi kailangan ako mag-drive ng parang alas 5. Para siya ay alas 6 ay nandito na. Kasi sasakay naman siya ng bus papunta doon sa kanyang trabaho. Eh, galing sa amin, papunta dito, walang ganun kaaga na sasakyan. Eh, kailangan niyang nasa fish factory na alas 7. Or hindi dapat lalabas ng alas 8. So, naatid ko siya dito. Hanggang dyan, nakita niyo yung bus stop dito sa left side ko. Yung kulay blue. Yan, bus stop yan. Yan ko siya inihahatid. Tapos, ito naman, nabilog na to. Of course, alam niyo na, rotonda. Tapos, tingnan nyo guys, itong tindahan to na sasakyan, yung madami sasakyan na yan. Tindahan niya ng sasakyan. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng maglagay ng tinda mo sasakyan sa labas kasi nanakawin. Yan, nasa labas lang sila. Walang kukuha. Parang wala pang nangyayari na gano'n na may kukuha ng kanila. Tapos, alam nyo, dito kayo ay yung mga sasakyan iniiwan lang na bukas. Sometimes, merong playful na tao na kapag nakita nila ang susi ay nasa loob ng sasakyan, ililipat nila ng parking. Halimbawa, yung sasakyan ko ay nasa amin. Tapos, sige, may loko-loko na may loko-loko na kakilala or galit sa'yo, pupunin yung sasakyan mo, i-ano sa kabilang isla, ipaparada doon sa kabilang isla. Yung gano'n. Parang gano'n lang yung worst na na scenario. Walang pinaka-worst pa doon. Guys, we will arrive sa aming trabaho. Nakita niyo yung blue building na yan. Actually, hindi siya building kasi nga siya ay para lang bahay na malaki. Pero, building siya. So, dito ang aking unang trabaho. Na video ko na, so i-video ko na lang sa video na ito para makita nyo ang aking unang trabaho. So guys, mag-isa muna tayo dito. So guys, dito ang aking trabaho. Dito ako unang nagtatrabaho sa hapon. Laging first stop. Si Lizzie, lagi ko yung kasama sa pagtatrabaho. Look at the view. Yeah, dito din kinder si Manuel at si Myrna. Si Lizzie din. Ito ang kauna-unahan. Kindergarten ni Manuel at ni Myrna. So, I will just show you. Kailangan nating maghubad ng jacket. Kasi dapat din na kayong tripod.
Pero no ko lang naisip mag video. So this is how it is. Para siyang malaking hole. It's not hole. So guys, si Lizzie. So dito sila nagpapalit ng diaper ng mga bata. Ayaw man. So yeah. So nililinis ko to. Itong buong ito. So every time na dadating ako, una kong binubuksan yung mga ilaw kasi minsan madilim. Pero look, ano na siya, medyo late kami ngayon. Okay lang kasi Esther. So meron akong dalawang work na hindi i-work. Kasi nga, you see? Ano siya? Hindi naman siya ganun kakalat. Ang pinaka-worst na kalat, ganun. Papel sa sahig. So, yeah. Tinataas na nila yung mga dapat itaas para hindi na ako magtataas pagdating ko sa trabaho. So, ganito dito. Ang pinakang yung floor, iba-vacuum. Tapos, kapag madumi, lilinisan. So, dito, ang trabaho ko ay 3 hours. 3 hours ang trabaho ko dito. Medyo malaki siya, pero yeah. Ito ang room ni Lizzie dati. Unang siya ay 5 years old. So, ganito dito. Ito yung first stop ko pag ako'y nagtatrabaho. So, pinubuha. Lagi-lagi kailangan nakataas na yung mga para pag i-vacuum, na siya, mabilis lang. So, ganyan. Yan. Tapos yung mga sink, nililinis din kasi dyan naghuhugas ng kamay yung mga bata everyday. Tapos, ang windows, kapag may mga fingerprints katulad nyan, so, we need to wash. Tulad nito, too much yung fingerprints. Ganyan. Look, yung mga upuan ay taas na. Para hindi siya ganun kahirap. So, I've been working like this for how many years? Parang 8 years na. 8 years na ako dito. Yeah. Yan yung worst na kalat. Ganyan lang worst. Pero kapag winter, napakahirap kasi ang daming asin ng sahig. So, meron ako ditong vacuum, tas meron ako ditong cleaning cart. Yan, so, cleaning cart. Actually, hindi katulad sa atin napakahirap magtrabaho. So, meron din kami nga kompleto yan. Ito, maano lang dito ang paano ba ito? Maano dito ang ano ba? Hindi ko alam kung paano yung camera. So, hindi ko alam kung paano yung camera. So, gawin natin. So, dito, mabilis lang yung trabaho. Kasi, anong tawag dito?
mm, itinuto ko yung ano. Dito kasi, ano lang, sahig, tapos, sahig, tapos yung fingerprints, tapos yung salamin, yun, yun na, tapos, toilet, yan si Lizzie naglilinis sa toilet. Pero, napakalinis dito guys. It's really clean. So, nandito ako sa harap ng salamin. Kasi, hindi ko alam kung paano i-flip yung camera. So, nandito ako. Nag-ano ako. So, ihahanda na natin ang ating gagamitin sa paglilinis. Lag. Napakadali ng trabaho dito. So, naglalagay lang ako dito ng water. Yan. Kailangan natin ng water sa paglilinis. Yan. So guys, maglilinis muna ako dito. Mamaya na lang ulit. Magandang hapon. Kayo po daw ay nanalo sa Bingo Plus. Nakikinig kasi ako. Oh, kakapagod. Ito ang ano ng aking boss. Office. Napakabait kong boss. Actually, napakaswerte ko sa aking mga boss kasi mababait sila. Tapos kapag nagkakasakit ako, normally, kapag mag-absent ka, magsasabi ka 2 days before. So, they will grant yung request mo for absent. Pero sila, kapag, halimbawa, inaatake ako ng anxiety, masyado akong nalulungkot, or yung wala ako sa mood para magtrabaho. Tapos, yung nadidepress ako, yung may araw kasi ako na gano'n, yung naiiyak ako, namimiss ko sobra si Manuel at saka si Myrna. So, hinahayaan nila ako kasi alam nila yung sitwasyon ko. Before kasi, kinausap ng family counselor ko yung mga boss namin. Pinaliwanag yung sitwasyon ko. Tapos may mga araw nga ako na ganon. Yung feeling ko I'm so sad. Tapos naiyak na lang ako. So, binibigay nila sa akin yun. Binibigay nila sa akin yung space na kailangan ko, yung time. Kasi isang araw lang naman yun. Tapos, yung parang makakahinga na uli ako. May araw lang kasi na nararamdaman ko na ang unfair naman ng mundo, bakit nangyayari to sa akin, ganyan, I don't deserve this. Tapos yung
nagbe-break yung heart ko para sa mga anak ko kapag nalalaman ko yung sitwasyon nila. Although okay naman sila doon sa foster family nila, but yun, sabi nga nila, they are having hard time, and naintindihan ko naman kasi nga, sino ba naman ang hindi magtataka kung bakit yung mama mo, yung papa mo okay naman pero hindi sila nakatira sa amin. Tapos yung mga kapatid mo nakatira sa parents mo pero kayo hindi nakatira sa ibang pamilya. So, I know how hard it is for them. Kaya naano ko na nalulungkot ako minsan. Kaya nawalan ako ng gana sa lahat, sa trabaho, sa anong ganun. So, yung mga boss ko, hinahayaan lang ako. Kasi natanong nila, do you think you will be okay tomorrow? So, yung replacement ko for the day, nasabi nila kung ngayon lang or hanggang bukas. So, normally, isang araw lang talaga ako nag-absent. So, tapos na kami dito, lilipat kami sa isang naming trabaho. So, guys, I will show you din yung isa kong trabaho. Which is, ang bait din ng boss ko doon. May bago ako dong boss kasi si Ann yung ating sponsor. So, nag-resign na siya, nagpalit siya ng trabaho. Siguro napagod na kasi ang daming bata ang hawak niya. So, ngayon, ang pangalan ng boss ko doon ay si Simona. Para namang mabait siya, pero isang buwan pa lang kasi siya doon. So, hindi ko pa din siya nakikita. So, wala akong idea kung sino siya. Alam ko lang ang pangalan niya Simona. So, ganun. So, papakita ko sa inyo mamaya yung work ko. Papahinga lang ako ng konti kasi ako napapagod. Inaantay ko pati si Lizzie. Guys, since weird ang phone ni Mama, hindi kaya mag-switch. Baka hindi lang. So, I have to do this. We're going to the other workplace now. I'm on TikTok. Hehe.
Isa? Guys, we are here. Work ko. Every time na nandito kami, inilalabas ni Lizzie, si Gio at si Tyson kasi kailangan nilang umihi. Kasi they are waiting on the car for many hours until we are finished. So, yeah. Nakikita nyo to sa aking mga post mga picture. Kadalasan ay ganito. So, weird nga yung camera kasi hindi maikot. So, ano din siya, kindergarten. So, they are start painting. Kasi nga, mag-Holy Week. So, halos wala kaming trabaho. So, nakita ko na kung paano in double view. So, ganito din siya. Wala din siyang gaano pagkakaiba sa ibang sa ibang work ko. Pero kapag summer na, kapag ganitong oras, maliwanag pa rin. Actually, parang 2 hanggang 2:00 yung liwanag kapag summer. So, ganito din siya. Uy, meron silang bagong dati kasi wala yun. So, office ng boss. So guys, ito yung sponsor natin. Siya yung dati kong boss. Pero ngayon si Simona na. So, and then, naiwan ko tayo sa kampo. And then, ito naman yung aking lagay ng aking mga kailangan sa aking trabaho. So, dito ko nilalagay ang time ko sa aking work. So, kailangan lalagay ko yan para maano nung aking boss. So, dito ang trabaho ko ay 3 hours. 3 hours. So, naiwan ko tayo sa phone. Dito na si Lizzie. Tapos na silang umihi. Oh, so quick. So, andito pala. So, yan. Ang aking kasama-sama sa buhay. So, ganun lang. Tingnan nyo, guys. Ito ang lilinisin ko. Pero, ito ang pinakamalinis na trabaho namin. Ito, no? Yeah. So, basically, i-check lang namin yung dito kasi ay mga baby. Puro baby. So, nandyan
normally, nag-kindergarten dito ay parang tulad ni Luca, 1 year lang si Luca, pero nag-start siya 11 months. So, eto. Yeah. Tapos, meron ditong toilet ng mga staff. O, diba? Bongga. O, anong lilinisin? So, yung reason, yan, para yan, itong mga fruits, lahat ng nandito na food, kapag naglagay sila, pwede namin kainin. Kasi para yan sa lahat ng magtatrabaho. So, dito, tingnan nyo. Ba't hindi pa tayo? Malinis dito. How can you say? O, tingnan nyo dito. Wala siyang dumi. So, we don't need to clean here. Siguro sila ay doon sa ibang stove lang. So, hindi ko pa na-check yung isa. So, dito hindi. Kasi kapag ganitong Holy Week, may konti lang yung mga bata. So, normally, kung si Ann na yung boss ko before, sinasabi niya, alin lang yung stove na ginamit nila. So, yun lang ang akin lilinisin. Pero, tulad nito, malinis naman. So, there's nothing to clean here. Dito. Laging ganito ang trabaho ko. That's why, na-enjoy ako maglinis. Kasi sa Pilipinas, di ba, ang tawag sa mga maglilinis, janitress. Dito, hindi. May dumi dun. Dito, mas mataas ang sweldo namin kaysa sa mga ordinary na employee. Tapos, protektado din kami ng union. Meron kaming union na kung nagmamalabis ang aming employer or pinapagawa kami ng hindi namin dapat gawin, pwede naming ireklamo. Like yung chair, kailangan nakataas na yan bago kami dumating. Tapos, ni-sweep na nila yung floor kasi kung madaming chunk na dumi, it's not allowed. Kailangan nakasweep na yung floor. So, ang pwede lang na may mga sand yung dun sa mga entrance. So, ito yung pangalawa ko na trabaho. Pero, 3 hours to, normally natatapos kami dito ng 1 hour lang. Kasi kita nyo naman, there is not much to clean here. So, that's why ang laki ko sa trabaho na to. Dati, 2 kami. Kaso yung isa hindi marunong maglinis. So, kinausap ako ni Ann before kung kaya ko daw na ako lang. So, kaya ko naman. Kaya ako solo na lang dito. Kaya mas gusto ko yung ganitong trabaho. Kasi nahihirapan din ako makipag-interact sa mga tao. Tapos, nung nagkaroon ako ng anxiety at nagkaroon ako ng depression, nawala yung social life ko. Ayoko na sa mga tao. So, ganon. O siya, mag-work muna kami. Mamaya na lang ulit doon sa last kong trabaho. Normally, may isa pa. Pero, dahil Holy Week, yung school kasi sarado. So, Holy Week, may isa na lang after this. May isa na lang doon doon sa Holy Week, doon, may isa pa kami doon work. So, pakita ko sa inyo guys mamaya.
iba yung malinis na pero madumi pa din sa kanya. Nakikita niyo ba yung maliwanag na yun, yung maliwanag na yun doon na madami ilaw? Ano siya, football stadium. Hindi yan naglalaban-laban ng mga nagpo-football, mga galing sa ibang bansa. Ganyan. Doon. Oh, God. I'm so tired na masasakit pa ng kamay ko. So, baka ako sa bahay ulit matulog kasi tsak tatama rin ako. Pumunta sa kabilang bahay. Medyo madilim. Hindi ako makapag ano ng headlights kasi sakit sa mata. So, ito yung maybe familiar kayo dito kasi ito yung daan. Ito yung simbahan. Dito kami sumigsimba. Tapos yung kabila ng simbahan, na-find out ko na dito pala kami nagtatrabaho. Yeah. This is looking at me na parang wala. Natatawa siya pero totoo yun. Kasi na hindi ko alam. Ito yung pala yung kabila. Parang tipo-tipo din na nagsabi sa akin. Tapos, nagawa kami ng content ni si Picoy Henio. Tapos, kapag hindi nakahula, sumsum sa Karina. You know, Karina Victor. Yun ang aming kauna-unahang content. Mother and daughter. Pinoy Henio Edition. Guys, so you need to wait. Parang yan. Parang nabigyan ko na din dito. Yan, nabigyan ko na din dito pati yung sa loob. So, hindi ko na siya i-video. I-clip ko na lang. Paruan niyo ako mag-clip. So guys, later.
Rachel. Kaya hindi ako naisip na, o hindi ko naisip na may ilaw si Seth kay Rachel. Pero sa bagay, hindi na naman nila napansin na I was falling in love with Seth. Close kaming apat eh. Ang alam ng isa, alam ng lahat. Never ko sila nakita tumambay na silang dalawa lang without telling me or Ronnie. Pero sa nakita ko ng usapan nung napunta sa restaurant, parang mas malalim na yung pagkakakilala natin na Seth and Rachel.
ko siyang pinadalhan ng kung ano-ano. Kape, merienda, food, meal. I mean, dahil mga friends lang kami at wala pang kami na nagaganap sa kanila duration, eh palagi ko rin naman sineshara ng pagkain sa Sid. Extra effort na lang this time. Tapos palagi ko siyang niyayayang tumambay, o kaya umuwi ng sabay, and anything I could think of. And for some magical reason po, Bea, nakahugot ako ng lakas ng loob para i-expose yung sarili ko. Okay na, Sid, okay. O kaya sige kahit manonood ko na. Hindi ko rin masabi ng diretso sa kanya na mahal ko siya. I hope my actions are spoken. And naman.
usapan si Rachel. Kain na lang tayo. Let's have fun with our office mates. Tara. Okay, Thea, iniwasan ni Sid yung tanong ko kung bakit paano siya na-in-love kay Rachel. At laking pasalamat ko talaga na hindi niya sinagot yung tanong ko. Kasi para sa isang one-sided love affair, the last thing you want to do is ask the person you love why they're in love with someone else and not with you. Buti nga lang talaga hindi sugat si Sid. Kasi ayoko marinig yung mga nilamang ni Rachel sa akin. Sa ganda, sa height, sa ugali, sa achievements. Para ko lang binigyan ng material si Sid para iputok sa akin. Naingit nga ako kay Ronnie eh. Kasi at least, si Rachel, hindi itang kay Sid. So walang kompetisyon sa part ni Ronnie. All he had to do was make Rachel fall in love with him. Eh ako, kailangan ko pang matalo si Rachel para lang maitag sa akin si Sid. Or para lang magkaroon ng possibility na maitag sa akin si Sid. At Thea, aminin ko, sa sobrang nakaka-stress ng magmahal ng taong hindi ka mahal. Minsan nakakagawa ka ng mga bagay na akala mo tama, pero kapangahan pala sa mata ng iba. Gaya halimbawa one time, nagpunta ng Tagaytay si Sid at si Rachel. Biglaan daw, so hindi kami invited ni Ronnie. Siyempre super panic ako, kasi baka mamaya magkaroon sila ng heart talk. Ano ba yung aakit sila as friends, pero bababa as lovers. Tapos, yun, nagyaya na siya magtagaytay to cheer me up. So, ayun. Okay. So, kumusta? How was it? Okay naman. In fairness, masaya. Para kaming mga high school students na nagka-party. So, nakapag heart-to-heart talk na kayo? Heart-to-heart? I mean, you know, if you're asking me kung kami nag-isid, the answer is no. No. Not yet. I don't know. You don't know? Hindi ko pa talaga alam. Pero, I mean, pero how do you feel? Ano bang tingin mo kay Sid? Do you like him? Na develop ka na ba? O wala ka? Hindi ko talaga alam, babe. Sorry. I was so happy today, that's for sure. I felt calm and safe with Sid. Today, ewan ko sa mga susunod na araw. I mean, I like him, pero wala pa sa point of like, you get what I mean? Siguro pag binigyan ko pa ng konting time yung sarili ko to get to know Sid better, baka eventually, I might fall for him. Or dapat ba I should go for it? Kahit hindi pa ako totally in love with him. Sabi kasi nila, natutunan ng pagmamahal. Fast learner naman ako. What do you think? I think you should stop. Huh? Rachel, it's been 4 or 5 months na ata since Sid confessed his feelings. Kung wala ka pa rin feelings for him, maybe wala ka talagang feelings for him ever. What are you trying to say? Baka kasi pinaasa mo lang si Sid sa wala. Baka naging unfair ka sa kanya nang hindi sinasadya, of course. The fact that you can't decide kung you want to be serious with him or not is already a sign. You don't love him, Rach. You never will. So,
sorry, Rich. No. Don't be sorry. Girl, ano ka ba? Huwag kang maiyak, uy. No, I'm sorry. Ang sama-sama ko. I should be encouraging you to try. Hindi ako dapat palagi sa inyong dalawa. I'm really sorry. Kim, ano ka ba? Stop crying. Hindi ka malapit. Hindi ka masama, okay? You're just being honest. Ako dapat magsusorry sa'yo. Ang tagal mo na siguro tinatago yan. You must have been hurt so much, no? Nung nag-confess si Sid sa akin. Okay, I'm so sorry. Really sorry. Ano ko ba? It's not your fault. Well, guilty lang siguro ako for being insensitive. Ito ako hindi kaya mag-desisyon. Hindi kaya mag-commit. And here you are. You're so in love with a man I'm not even sure about. Rachel, nakinig ka sa akin. Hindi ko alam bakit ko nasabi sa'yo lahat. Please ako kayo, or more like, bago ko siya pinuring, nakakompetensya. I forgot that we were close. Na kahit magkaiba kami ng personality, we somehow find a way to connect and be BFFs. Nakalimutan ko na sa likod ng strong and confident woman ay isang mabait at caring na kaibigan. For the past few weeks kasi, tinuring ko si Rachel na isang kalaban. At nagigilty ako doon. Buti na lang, Rachel was so kind and understanding. Para akong napunutan ng binek dahil nagawa kong magsabi ng tunay kong nararamdaman. Unfortunately, nagawa kong sabihin kay Rachel, pero hindi pa rin kay Sid. And I think I know why. Kasi pinipeke ko lang yung lakas ng loob ko. When in reality, I'm scared. I'm so scared of being rejected. Kim,
we talk? Sure. Some bad time, please. Okay. Anong problema sa'yo? Anong pag-uusap? Honestly, galit ako. Ha? Galit ako pero hindi ko alam kung sa'yo o sa akin o sa buwisit na sitwasyon na to. Wait, sige, hindi kita Kim, bakit mo kami sinira ni Rachel? Hoy! Sid, teka. Rachel rejected me. She said no. Tinasted niya ako. At alam mo bakit? Dahil sa'yo. Bakit dahil sa'yo? Sid, let me No! explain. You don't have to. Kasi alam ko naman eh. Alam ko lahat. Patay na patay ka sa akin. Alam ko yung I get it. Pero para sabihin mo kay Rachel, for what, Kim? Para i-reject niya ako, di ba? And you think pag i-reject niya ako, sa'yo ako pupunta? Hell no! Kim naman! Nagpapanggap na nga ako na wala akong alam, pero para hindi na kita masaktan. Ano? All this time, akala ko you're gonna leave me alone. Doing na I'm in love. So in love. With someone else. Pero anong ginawa mo? Sumingit ka pa rin, di ba? Umapel ka pa rin. Umasa ka, nababaling sa iyong attention. Well, guess what? Hindi mangyayari yun. Kasi wala akong nararamdaman para sa iyo. I don't like you. I don't see you as anything but a friend. A friend, Kim. May gusto ko sa'yo. Of course. But of course, you practically told yourself alam nilang magpapad ka sa harap ko. Stop! Oo, ano? Nahihiya ka? Nahihiya ka bang hindi? Mali ba ako? Stop it! Sid! Oo naman eh. Alam mo naman may gusto ko sa iba pero ito ka, trying to get my attention. And I tried to be kind and considerate. Pero sa ginawa ko with Rachel, you took it too far. Sumuso. So guys, this is my last stop port. Ano siya, para siyang supermarket. Sa atin, may malaki dong baboy. Bonus kung tawagin nila. Nililinis ko to buo. 3 oras. Parang 2 oras at kalahati ang trabaho ko dito. So, yan siya. Paganan. Tapos, nandun yung andun doon yung bilihan ng prutas. Tapos, mga vegetable. Ganyan. Tapos, dyan ang milk. Doon ang mga soda. Yan. So, nililinis ko yan buo. Pagkatapos nito, uuwi na kami. Actually, lagi ko nga kasama si Lizzie. Hindi na ako iniiwan kasi hindi rin ako komportable na solo ako. Yun pa yung hindi ko pa na-overcome, yung maging solo ako sa mga lugar na pinupuntahan ko or trabaho ko. Kaya, lagi nga akong sinasamahan. So, yeah, guys. At nandito ang aking mahiwagang map. Yeah. Ano ba tawag doon? I'm sweeping the floor first. Pagkatapos, imamachine ko na siya. So, si Lizzie, nagbabakim siya doon sa entrance. Tapos, ako yung ako yung magmamachine dito sa buong store. So, heto. Hindi ko pa kayo nadadala sa dalawa ko pang trabaho actually. Oh no, I think isa pala, yung isa na lang, parang supermarket din siya kasi dalawa yung pinakamalaking supermarket dito, Bonus at saka Epka. So,
day off ako today sa EPCA. Every Wednesday, wala akong work sa EPCA. So, after nito, pauwi na kami. So, guys, hopefully, mapagdugtong-dugtong ko yung mga video. So, yeah, we'll try.